mababa na po yung mga sugar natin. Nais na po yung Vice Mayor Dodon, maraming salamat sa inyong mensahe na narinig tayo maiging. Ito na ang sinabi ni Vice Mayor Dodon. Hindi lang dito yung applicable. Pero sana sa lahat ng ginagawa natin sa ating lungsod, hindi natin iniisip lang yung pwede na o okay na to, o hindi dapat lagi natin iniisip at yung pinakamataas na kaya nating abutin. Kaya maraming salamat Vice Mayor Dodon. Sa ating mga konsyal na dito, si Councilor Warren Yachinso, nandito po, si Councilor Ryan Enriquez, nandito rin. At siyempre, welcome tayo mula sa Oakland tayo saan. Welcome tayo ng ating mga opisyalis ng Barangay Manggahan na napaka-aktibo rin at lagi rin tumutulong dito sa PCISD Manggahan. Kapitan Constantine Cruz, maraming salamat sa mga kagawad, sa mga iba pang barangay officials and staff. Thank you very much. Kahit na napalit ko rin na i-captain ang Barangay Manggahan natin yung nakaalala dito sa ating PCISD. Pero ayun po talaga, kailangan tulungan din. No? Magagawa ang barangay, hindi magagawa ng city, hindi magagawa ng city, hindi magagawa ng iba. Kaya ganoon naman po ang ginagawa natin sa lungsod ng Pasig. Sa magkakataon ito, natin pasalamat sa mga partners natin, lalo na sa DTI, Sir Jay, maraming salamat sa tulong. Hindi lang sa chocolate cake yung facility natin, kundi sa lahat, partnership natin, PC Dejo, nakausap na rin sila si Diego, nandiyan ba siya ni Diego? Yung maganda. Diego, kamusta ka? Sabi sa Albert, kailangan ko kitang banggitin. Kaya, yung mga partnership natin, yung mga tulong natin, lalo na sa micro and small, yan talagang isa sa pinaka-importante. Kasi yung mga malalaki, kailangan din naman natin sila tulungan, lalo na pagdating sa ease of doing business, pagdating sa pagtanggal ng red tape, siguraduhin natin na nawawala yung corruption sa LGU para mas madali nakapag-negosyo ang mga negosyante sa lungsod ng Pasig. Pero yung mga micro and small, ito po talaga yung mga maliliit na negosyante. Mula sa maliit na tindahan hanggang sa mga produkto na gawa sa bahay, ito yung talagang kailangan nating alalayan para mabigyan sila ng pagkakataon na lumago. Kaya tayo nakapagbuo ng programa gaya ng Tapat Loan. Kaya tayo nakikipagtulungan sa DTI para sa registration nila na hindi na sila gagastos ng malaki na maging mas simple yung mga proseso para sa kanila. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan, sa DTI, congratulations din sa inyo. Hindi namin ito nagawa kundi po sa suporta ninyo mula sa technical assistance sa magtutulong sa equipment natin. Sir Jay, thank you very much. Parampakan naman natin ang DTI. Siyempre sa ating mga kasama mula sa Pasig City Skills Development Office, kung saan kasama po dito, sa organizational structure po na ito, kasama po ang PCISD, yung tatlong PCISD, kasama po siyempre PCISD Manggahan. Hindi naman gulo, maraming salamat po. Nakakatuwa kasi ang progreso natin ngayon, hindi lang sa PCISD, kundi sa buong PCISD po. Kasi isa naman yung layunin natin dito, hindi naman po komplikado. Gusto natin magbigay ng mas marami pang pagkakataon sa ating mga kapwa-pasiyon. Gusto natin yung, sa wikang English, yung tinatawag natin people empowerment. Ibig sabihin, hindi lang yung basta tulong na para sa isa o dalawang araw, hindi lang yung tulong na panandalian, kundi yung tulong kung saan magbabago ang buhay ng isang tao, kung saan magbabago ang buhay ng isang pamilya, kung saan magbabago ang buhay ng mga pasilyo. Kaya bigyan natin ng tools, bigyan natin ng kakayahan, bigyan natin ng kaalaman, bigyan natin ng karanasan ang mga kapwa natin pasilyo para maging sustainable, hindi nga pang matagalan yung tulong na nagagaling sa ating lungsod. Alam niyo yung pag sinabi natin yung tulong, minsan may pagkakataon, kailangan talaga magbigay ng pamahalaan ng tulong na panandalian. So, short term, mabilisan. Merong programang nasyonal, SWD, merong pupunta na tayo sa pamamagitan ng SWAC, may medical assistance tayo, area
pamahalaan. Minsan kailangan po talaga, minsan talaga may mga emergency situation, medical situation, patayan tayo, at nandyan po, hindi po mawawala yung mga ganong klaseng tulong. Sa totoo, taon-taon dinadagdagan natin yung ganong klaseng mga tulong. Mula 2019, every year, tumataas yung budget natin para sa mga short-term assistance, emergency assistance, gaya ng medical at burial assistance. Pero alam din po natin na hindi tayo pwede magtapos doon. Sa totoo, hindi yun yung pinaka-importante. Ang pinaka-importante, yung pangmatagalan tulong sa ating mga mamamayan. Yung pangmatagalan tulong para makatayo sa sariling paa ang bawat pasigilyo. Yan ang pangarap natin, yan ang layunin natin. Kaya talagang tinututukan din natin ngayon, kasama ng City Council natin, ang mga programa para sa livelihood, para sa skills development, at muli po, kasama dyan ang PCISD. Ang PCISD, iba't ibang programa, dahil kita nyo naman sa inyong mga paligid ng iba't ibang programa natin. Pero gaya ng sinasabi rin sa atin ni Congressman Roman, at ni Vice Mayor Lodo, ay kailangan po, mag-improve pa tayo, paano ang ibig sabihin na mag-improve. Hindi lang yung sa programa mismo, kundi kailangan mag-improve tayo na kausapin din natin yung mga employer. Tingnan natin, pagka-graduate sa atin, pag-assessment sila, kung ano yung sertipiko, hindi naman yung sertipiko. Yung sertipiko, anong gagawin ko sa sertipiko? Kailangan mag-translate yun sa trabaho o kaya negosyo. Yun po talaga yung end goal natin dito, na magkaroon ng trabaho o kaya negosyo ang mga pasigilyo na mag-graduate mula sa ating mga kurso o programa dito sa PCISD. At umpisahan na po natin yan, umpisahan na po natin ito. Nagpag-usap tayo sa mga employers para tingnan din yung mga programa natin. Baka may nakikita sila dapat i-adjust sa programa natin. Bakit hindi nila nakakaya ng ibang mga graduate? Yan po yung mga ina-adjust natin ngayon. At isa pa po, nabanggit na ni Captain Marina. Mga nasa baba, okay lang kayo dyan? Narinig mo kami? Alam ko dito mo rin. Ano po? Yung isa pong nabanggit kanina ni Captain, yung sa assessment. Diba, yung isa sa inaayos natin na yun, yung assessment po, na ngayon kasi, pag magpapa-assess, pag tapos, nag-graduate mula sa programa natin, medyo gastos, visiting kami sa bulletin ng barangay. Of course, may starter kit din mula sa LGU. Pero maganda, may nagtanong ng barangay magkahan. Pero ang isa sa nagiging challenge para sa ating mga graduate, pupunta pa sila sa assessment center, bukod sa mahal. Mapasahin pa sa assessment fee. So, ang isa sa pina-project ko, pina-upload ngayon, kasama nila Sir Al, ito po yung assessment center natin na hindi lang po kayo lalayo sa barangay Bagbag lang po yung assessment center natin. Kasado na po ito. Ready na po ito sa barangay Bagbag na PCISD po natin. Nakakasa na po ito. Okay na po tayo sa lahat ng reported. Tinatanong po nga po kanina kung ano na lang ba yung mga kailangan para mapatuloy ito. Na lang, ibang mga paperwork na lang sa TESDA ang kailangan natin. I-register na lang natin yung mga ibang programa. Na meron na tayo ng mga programa ngayon kaya hindi na magiging mahirap yung proseso. Magkakaroon na lang tayo ng sarili nating assessment center. So hindi lang tayo ba sa institusyon, hindi lang tayo learning center, hindi lang tayo may programa sa netbook, hindi rin pati doon sa tulo. Kaya talagang may kita nyo po yung mga kasama natin sa LGU. Kaya akala ng iba magaling ako, pero sa totoo sila po yung magaling. At yung mga hindi ko naiisip, sila po ang nakakaisip. Kaya nagiging modelo ang Pasig dahil sa mga tao ito. Kaya maraming salamat sa mga staff natin, ng PCSDO, ng PCISD, at sa amin naman po, sa mga alam ko, Visanes, mga konser natin, siyempre kasama si Corma na lagi nagsusulong ng mga reforma pagdating sa technical education ay nakasuporta lang kung ano ba yung mga pwede natin improve, ano ba yung pwede natin gawin, hindi na natin ano yung mga in-demand na programa
Boy. O si Boy, nag-reserve pa kami ng upuan para sa'yo. Dito na. Tama-tama, patapos na ako sa akin. Kaya yan po, itong chocolate na may facility, siguro di ba na mas yun naman siguro, pero nasa 2.1, tama, 2.1 yan, 2.1 million yung counterpart ng LGU para sa mga infrastructure component, pagkakailangan ng kapasilidad at ito ay tabi ito, shared service facility na compliant pati sa mga DOST, FDA requirement, basta pinatayo lang, no? Ito, mahabang proseso po yan. Simpleng facility, pero medyo matubo yung proseso at hindi po ganun kadali yung proseso para mabuo po ito, no? Kailangan siyempre reliant tayo sa lahat at kaya sigurado po ako na maganda itong pasilidad natin at mapapakinabangan ang maraming pasilidad. Ingat lang po tayo sa sugar natin. So yun lang po, maraming salamat sa inyo lahat. Salamat sa inyong suporta, sa inyong mga pamahalaan. Yung mga paalala ni Captain kanina, hindi mo na ulitin ha, pero maganda po yung mensahe niya kanina. No? Magandang paalala sa bawat isa sa atin. Kasi patuloy tayong lalaban dito sa Pursuit ng Pasig. Yung laban, hindi lang po anong laban, yung laban kung saan iniisip natin ang mga mamamayang pasilyo at ang kinabukasan iniisip natin parati sa lahat ng ginagawa natin. Muli po, minsan may short term tayong ginagawa, minsan may mas long term, pero lagi natin iniisip sa lahat ng hakbang, sa lahat ng action natin, susunod na generasyon ng mga pasilyo. Maraming salamat at congratulations sa ating lahat. Nandito po si Father Melvin para po pangalahan ang pag-progress ng